Mukha ba kayong taong banal? Magandang araw ng Miyerkules kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Santa Monica. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Bilang paghahanda sa banal na misa, tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. At sinabi ni Jesus, "Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, para kayong mga pinaputing libingan na maganda sa labas, subalit puno ng buto ng mga patay at ng iba pang karumihan ang loob. Gayon din naman, mukha kayong mga taong banal, subalit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang kalooban. Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, nagtatayo kayo ng mga monumento para sa mga propeta at pinapalamutian ang mga bantayog ng mga banal na tao. Sinasabi ninyo, kung tayo ang nabuhay sa panahon ng ating mga ninuno, hindi sana sumang-ayon na patayin ang mga propeta. Kaya kayo ang umaamin na mga anak kayo ng mga pumatay sa mga propeta. At ngayon, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno." Tila taliwas sa ating karaniwang pagkakakilala ang Jesus na ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Punong-puno ito ng panunumbat at hinaing. Sa aba ninyo, o sa ibang salin, sumpain kayo, woe to you. Kung ating napansin, makailang araw na nating naririnig ang ganitong tema at tono sa pananalita ni Jesus. Ang ating Ebanghelyo ngayon ay ang huling dalawa sa 7 babala o 7 woes ni Jesus para sa mga Pariseo at Eskriba. Inaakusahan ni Jesus ang kanilang pagpapaimbabaw o hypocrisy mula sa salitang Griego na nangangahulugang maskara. Hindi tunay ang ipinapakita na katauhan at nagtatago sa panlabas na pakikitungo. Ginamit ni Jesus ang dalawang huling imahe, ang maputing libingan at ang lahi na nagtatakwil ng mga propeta. Tulad ng karaniwang libingan ng mga Hudyo at maging dito sa atin, pinupunturahan natin ng puti ang mga puntod. Subalit kahit anong gawin natin, naaagnas at nabubulok na katawan ang nakapaloob dito. Ganun din, ang pagpapatayo ng libingan sa mga propeta na mga ninuno nila mismo ang nagpapatay at nagtakwil. At maging hanggang ngayon, ganito pa rin ang kanilang ginagawa kay Jesus. Hinahamon tayo ni Jesus na maging authentic, maging tunay at hayag. Kung gaano ang panlabas, ganun din nawa ang ating kalooban. Ito rin ang kanyang hamon na baguhin ang ating gawain, tanggapin ang kanyang salita at isabuhay ito. Sa araw na ito, ginugunitan natin si Santa Monica na ina ni San Agustin. Sinasabi na sa pamamagitan ng palagiang panalangin ni Santa Monica, nagbago ang pamumuhay ng kanyang anak. Nawa sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Monica, maging totoong lingkod tayo ni Jesus na nakikinig at nagsasabuhay ng kanyang salita. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama. Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, Ina ng Simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan
para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman, ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.